Bagong power provider na biofuel energy, nais pong papasukin ni Gobernador Edgar Diano upang mapababa ang presyo ng kuryente sa Occidental Mindoro. Si Kim Nicole Adupina ay magbabalita. Kim? Nais nang papasukin ni Governor Edgar Diano ang isang bagong renewable energy na biofuel bilang isa pang power provider sa Occidental Mindoro. Aniya, gagamitin ng palm oil bilang main source ng power energy at hamak na mas mababa ito dahil aabot lamang ng 11 to 12 pesos at kung magkakaroon pa ito ng subsidy ay aabot lamang ito ng 6 pesos. Nagipag-ugnayan tayo sa isang company na gustong pumasok sa atin at gustong magpasok ng biofuel energy. Ito po yung ang gatong po ay yung langis ng palm oil. Alam niyo yung palm oil, parang nyug din pero palm oil siya. Yun yung gatong niya. Renewable energy din po siya. Mas mababa siya doon sa may subsidy. Kung may subsidy po tayo ay 12 pesos, yung po ay 11 plus. Wala pong subsidy. Walang subsidy. Kung ihingi natin ang subsidy, pwede rin naman ihingi ng subsidy siya dahil nasa spag area pa rin naman tayo kasi hindi tayo konektado doon sa national grid, ay pwede pa rin. Kung 11 plus, ibaba pa nila sa kalahati yun, more or less 6 pesos, di ba? So isa po yan na sa win-workout natin at ang target po natin ay hanggang May sa Harinawa at magtuloy-tuloy yung proseso natin. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang joint application ng Umeco at OMCPC para sa subsidy at patapos na rin ang solar power plant na counterpart ng 20 megawatts. Ito rin, tuloy-tuloy din yung proseso ng joint application ng Umeco at saka ng OMCPC para maibigay yung subsidy dahil patapos na po itong solar power na counterpart ng 20 megawatts. At yan ang balita mula rito sa KRFM News and Information Center. Ito si KRFM Patrol, Kim Nicole Adupina, kakampi ng bayan. Panig sa katotohanan. Maraming salamat, Kim Nicole Adupina. Si Vice Mayor Jun Montales ng Mamburao nagpaalala sa mga kababayan sa kabila po ng mataas na singil sa kuryente. Ang balita din sa ni Carlo Magno Caracas. Kaloy. Nagbigay paalala si Vice Mayor Jun Montales ng bayan ng Mamburao sa kanyang mga kababayan na maging responsableng consumer upang mabawasan kahit kaunti ang paghihirap sa pagbabayad ng bill sa kuryente. Dahil pa rin ito sa pinasok na Emergency Power Supply Agreement o EPSA ng Occidental Mindoro Electric Cooperative o OMECO at Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o OMCPC. Bilang dating manager ng OMECO, batid ni Vice Mayor Montales ang problemang kinakaharap ng OMECO at OMCPC na ipinapasa ngayon sa mga consumer ang dagdag na pasanin. Sa naging panayam ng KRFM Mamburao sa naturang pangalawang alkalde, ibinahagi nito na ramdam niya rin umano ang pinagdaraanan ng kanyang mga kababayan at siniguro naman niyang hindi na matagalan ang problemang kinakaharap ng mga ito. Ayon sa kanya, ginagawa na rin ng mga kinaukulan ang kanilang trabaho sa pagbabalik sa normal na singil ng kuryente. Ako si Vice Mayor Jun Montales ng Mamburao, na dating Provincial Administrator. Hindi magtatagal at babalik sa normal ang presyo ng kuryente. Walang dyan, dapat yung ating mga opisyalis, yung ating mga opisyalis dito, yung top officers ng Mindoro, ng Occidental Mindoro, ay tulungan na mapabilis ang pag-approve ng PSA ng permit to operate ng 20 megawatts na power plant sa Marica, sa ERC. At yan, sa ERC yan kinukuha. Kaya sa tingin ko, kung balita ko, nag-ooperate na mayroon ng dry run ang ginagawa dyan sa solar power plant. Siguro kung mabilis ang pag-aksyon o ang pagpapalo up, ang pagtutulong-tulong ng opisyalis natin at sa
para mapadali yung pag-i-issue ng permit to operate, siguro sa tingin ko 1 month to 2 months mababalik sa normal yung presyo ng kuryente. Kaya lang sa ngayon, ang masasabi ko lang, habang ganyan ang sitwasyon, abnormal, dahil true power cost ang binabayaran natin, ay maging responsible power user ang bawat member consumer. At yan ang balita mula rito sa bayan ng Mamburao. Ito si KRFM Patrol Carlo Magno Caracas, kakampi ng bayan, panig sa katotohanan.